Ito guys, update tayo sa Kimpaw na for today guys. May issue sa Kimpaw sa ngayon. Ayon dito sa ating legit na sources guys ay walang major o negatibong skandalo ng mga Kimpaw, tambalan ng Kimpaw sa ngayon guys. Sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa kapanayan po ay positibo at puro kilig ang mga pangunahing issue at usap-usapan sa kanila ng mga fans at entertainment. Una guys, yung issue ng live-in sa BGC. Ang usap-usapan ngayon sa mga showbiz circles, ang balibaritang magkasama ng naninirahan or live-in sina Kim Chiu at si Paolo Avellino sa condominium sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig, which is yan po yung issue nun guys. At ito yung guys ayon niya dito yung natanong natin yung mas malapit kila Kim Chiu at si Paolo Avellino ay ito po yung kanyang message guys. Walang opisyal na konfirmasyon o direktang pag-amin mula kina Kim Chiu at si Paolo ukol sa balibalitang magkasama sila naninirahan or live-in sa isang condominium sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig. Nagsimula at patuloy na umiikot ang isyong ito dahil sa mga sumusunod na detalye. Ang pinagmulan ng balita guys, kwento mula sa mga fans account ayon sa ulat ng Daily Tribute lalong umingay ang chismis nang mag-post ang isang dedicated Facebook fan page ni Paolo. Ayon sa post guys ay pansamantalang nananatili ang dalawa sa BGC habang sinisigaw ang renovations ang bahay sa Fort Base Park. Yan po. Sa social media speculation naman guys, ang tinatawag ng BGC living narrative ay lumabas dahil sa mga sumo ay sunod-sunod na fans obserbasyon, viral posts at mga haka-haka sa mga entertainment na reaction sa mga reaction ng showbiz insiders guys at publiko. Pahayag ni Ogie Diaz sa kanyang showbiz update guys vlog. Binigyan din ng talent manager at showbiz reporter na si Ogie Diaz na kung totoo man ang balita ay walang masama rito. Pareho naman silang single at nasa tamang edad ng dalawa para magdesisyon sa kanilang buhay. Yung suporta mula sa mga fans, positibo ang pagtanggap ng mga karamihan sa mga Kimpaw fans para sa kanilang natures macho, sapat game sina Kim Chiu at si Paolo upang pumasok sa ganitong setup at nanaisin nila. Ayan po guys yung kwan natin. At yung mga reaction guys pinagtatanggol naman sila ng mga showbiz management at mga vlogger na si Ogie Diaz na nagsabing walang masama rito dahil pareho naman silang single at saka nasa tamang edad na at walang nasasagusa ang ibang tao. Iyan po. Ito guys narito makaragdagang detalye base sa reaksyon ni Ogie Diaz. Pahayag ni Ogie Diaz guys, ang pagtatanggol walang masama sa sitwasyon ng dalawa. Katayuan guys ay pareho silang walang kasintahan o single. Sa edad naman ni sila ay nasa tamang edad na. Prinsipyo naman guys ay walang ibang taong nasasaktan o nasasagasaan. Ayan po. Ayan guys. At dito guys sa pangalawa natin guys. Pangalawang topic natin guys ay yung usap-usapan sa prenup agreement dahil sa tindi ng kanilang chemistry. Marami ang nag-aabang sa formal na pag-amin ng dalawa. Ang makailan nang ay naging paksa sa mga kolom ang tungkol sa prenuptial agreement. Bagamat hindi pa sila opisyal na out sa publiko bilang magkasintahan, pinagdidiskitahan ng mga marites kung magkaroon ba sila ng prenup bago magpakasal. Narito ang mga papatuloy ng pagsusuri o pag-edit sa iyong teksto upang mas maging swabe, malinaw at kaakit-akit basahin para sa mga mambabatas.
mungkahi para sa pagbabati, pagpapabuti ng teksto. Ayusin ang bantas at espasyo. Lagyan ng espasyo pagkatapos ng tuldok sa pamamagitan at tuldok sa dulo ng waling pangusap. Gawin mas natural ang daloy. Pwedeng mas pasiglahin ang pagkakabit ng mga idea mula sa chemistry ng dalawa patungo sa issue ng prenup. Version mas pinakinis or edited version, guys. Usap-usapan sa prenup agreement. Dahil sa tindi ng kanilang chemistry, guys, marami ang sabik na nag-aabang sa formal na pag-amin ng dalawa. Katunayan, guys, ay kamakailan lang ay naging mainit na paksa sa mga showbiz column ang tungkol sa prenuptial agreement, bagamat hindi pa sila opisyal na out sa publiko bilang magkasintahan. Pinagdidiskitahan na agad ng mga marites kung makaroon ba sila ng prenup bago tumuyong humantong sa kasalan. Mga binago at dahilan. Marami na ang sabik na nag-aabang. Mas nagdagdag ng emosyon at excitement kumpara sa marami ang nag-aabang. Showbiz column. Mas tiyak na konteksto dahil ito ay tungkol sa mga marites at tanjang na personalidad. Asalan kaysa mas madulas pigkasin sa dulo ng pangungusap kaysa sa magpakasal para maiwasan ang paulit-ulit na tunog ng salita. Kung ito ay bahagi ng isang showbiz article o script para sa isang blog, maaari pa rin itong i-adjust depende sa target mong tono. Ito yung mungkahi, guys. Yung mungkahi para sa pagpapabuti ng teksto, ayusin ng batas o yung ganun, guys. Siyempre, alam na natin yan. Alam natin lahat yan. Ito, guys, yung gawin mas natural lang dahil iba. Sa mga timpaw kasi pwedeng mas masiglahin ang mga pagkakabit ng mga idea ba? Siyempre sa chemistry kasi ng timpaw is maraming umahadlang or maraming nagsasabi na hindi pwede ito or hindi pwede yan kasi nga maraming mga issues na gusto din nila ng kagaya kila Kimpaw dahil nga mas patok sila sa masa. Pero wala naman tayong magagawa dyan, guys, kasi nga sa Kimpaw kasi, guys, minahal sila ng mga taong bayan at hindi naman sa dali ng kung ano ba kasi yung taong bayan na yung nagsilbi sa kanila at alam ba natin na yung chemistry ng Kimpaw sa ngayon, guys, is halos pinapanood ng buong mundo. Halos bumubo yung may ganap sa kanila at iniisip nila na hindi naman magtatagumpay ang Kimpaw kung wala naman yung mga ibang tao or kung wala naman yung mga fans na bumubuo sa kanila. At saka itong pangatlo is yung pagtapos ng alibay ba, guys, yung pagtatapos ng alibay, ito na reklamo ng mga fans na naging issue rin siya sa ilang Kimpaw fans ang naging pagbabago ng time slot ng kanilang romantic thriller series na daalibay sa telebisyon para bigyan daan ang programang Blood vs. Duty. Agad naman nag-explain at ikusap si Kim Chiu sa mga tagahanga na walang dapat ika-alarm o ikasama ng loob na naging desisyon ng network. Naging mainit ang pagtanggap ng publiko sa serye ng Dalibay. Kaya naman hindi maiwasan ang reaksyon mula sa mga tagahanga na magkaroon ito ng pagbabago sa schedule. Narito mo mahahanap ang detalye sa naging issue, guys. Sanhi ng reklamo ng fans. Paglipat ng time slot, inilipat ang mga oras at pag-air ng mga dalipay upang magbigay daan sa bagong programang Blood vs. Duty. Panghamba sa ratings, guys. Natakot ang mga Kimpaw, Kim Chiu at saka si Paulo fans na baka bumaba ang viewership ng serye dahil sa mas huling slot. Ang tugon ni Kim Chiu, guys, ay mabilis na paglilinaw. Agad mo nagpahayag si Kim upang gawin ng pag-alala ng kanilang supporters. Nag-uusap sa fans. Nag-uusap siya huwag magtampo, magalit sa desisyon ng network management. Walang alarma.
Binigyan din niyang walang dapat ikasama ng loob dahil bahagi ito ng estratehiya at patuloy pa rin ang mga magandang takbo ng kwento. Aba, syempre, kahit naman siguro sino, guys. Ito guys, yung maraming nagsasabi dito na sa kanilang work term guys, hindi ito tagumpay. Pero ito sinabi sa atin ng legit na sources natin guys na tagumpay ang kanilang work term katapos na ng kanilang matagumpay na Love Team Power Tour noong 2026 guys, noong April at May ito sa ibang bansa. Tulad ng United States at Redwood City sa Anaheim sa Canada, Edmonton at Toronto. Ito guys ay nakatakdang ganapin ng ASAP in Australia sa October 24 ay October 26 sa Sydney na kung saan ay inihahandang makasama ang tambalan ng Kimpaw pagtatapos ng kanilang matagumpay ng World Tour guys. At syempre ito guys yung upang masubaybayan ang kanilang mga susunod na aktibidades. Narito ang mga detalye sa kasalukuyang schedule at proyekto ng Kimpaw. Mga detalye ng ASAP Australia. Buwan ng kaganapan October 2026. Lokasyon guys ay Sydney, Australia. Nakalahok ay pangunahan ng mga naglalakihang bituin ng ABS-CBN. Kabina ang mga pinakasikat na love team ngayon. Bagong serye kay Scopino. Konsepto, isang kwentong tatalakay sa buhay ng mga Kopino, bata na may magulang na Korean at Pilipino. Lokasyon ng shooting guys may mga eksenang nakatakdang kunan mismo sa South Korea at Pilipinas. Estado. Ang salukuyang ito ay nasa yugto ng paghahanda at pre-production na yung kalagitnaan ng taon. Ito na, nagdadaang work term guys, yung April at May 2006. Alam naman natin na ito sa California, Canada at saka ang resulta nito ay sa sold out ang mga venue at may init na pagtanggap ng mga Filipino diaspora sa Hilagang Amerika. Ayan po lahat dyan guys. Siyempre sa lahat din tayo guys sa mga Pilipino gusto din na magkaroon ng mga iba't ibang gusto ba guys. At in fairness naman guys, yung mga issue may mga another topic natin for the days at ito po ay bigyan natin ng kaganapan. At saglit na po guys ay itong bago natin tapusin yung ating updates ay shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na pinali nanonood sa ating updates sa Kimpaw guys. Dito po may ibang topic na naman tayo guys. Ito guys kung ito guys Bato nga bang pamilya ni Paolo Avellino kay Kim Chiu? Eto na yung maraming mga fans po nagtatanong dito sa atin na ito is unang opisyal na payag o pampublikong detalye na hindi po ang tunay na pamilya ni Paolo Avellino kay Kim Chiu. Sa katunayan guys, ang mga isyong ito ay sa hindi botong pamilya ay nagmumula naman sa mga eksena ng kanilang teleserye at mga spekulasyon sa showbiz. Narito ang mga malinaw na detalye ukol sa tunay na sitwasyon ng kanilang pamilya. Ang katotohanan sa likod ng issue galing sa teleserye ng Linlang. Ang mga kumakalat na clips sa TikTok at Facebook kung saan ay sinasabing hindi buto ang pamilya ay mga linya at eksena mula sa kanilang pinagsamahang drama series sa ABS-CBN tulad ng Dalibay, kung saan ay gumaganap sila bilang sina Vincent at Estela. Huwag ito ipagkamali sa totoong buhay. Iyan po yung talagang tinatanong ng mga fans. And of course guys, ito na. Yan pa yung mga eksena guys na tama po yan. Magandang bigyan diin din. Ang eksenang nag-viral na kung saan hindi butong pamilya ay bahagi lamang ng teleserye na dalibay ng ABS-CBN kung saan gumaganap sina Paolo Avellino bilang Vincent at si Kim Chunman ay bilang Stella. Maraming netizen sa TikTok at Facebook ang naglalagay ng mga madudulang background o music na nakakatilig na caption, kaya madaling mapagkamalan ng publiko na totoong buhay ang kanilang pinapanood.
Sa katotohanan ay walang ganung alitan o pagtutol na nangyayari sa pagitan ng kanilang mga pamilya sa labas ng camera guys. At which is very true naman. Yung botong pamilya ni Kim Chu guys, sa panig naman ng pamilya ni Kim Chu guys ay ipinahayag ng kanyang panganay na si Ate La Kam Chu na positibo ang kanyang tingin kay Paulo. Anya guys ay basta maligaya si Kim ay suportado at masaya na rin ang buong pamilya para sa kanya. Opo guys, tama po yan at yan ang opisyal na pahayag ng pamilya Chu. Malinaw na sinabi ni La Kam Chu na ang pinakamahalaga sa kanila ay ang kaligayahan ni Kim. Kaya todo ang suporta nila kung saan masaya ang kanyang kapatid. Bukod dito guys ay nakikita rin ng pamilya at mga tagahanga na napakabuti at makikitungo ng Paulo kay Kim. Lalo na sa mga pampublikong kaganapan at mga out-of-country trips na magkasama sila. Dahil dito guys ay positibo at maluwang ang pagtanggap ng pamilya Chu sa kanya. Ito guys yung sa kabilang sa family trip. Ito guys yung sa family trip guys ha. Ang mga kapatid ni Kim Chu guys pinatanayan din ng kapatid ni Kim Chu na tanggap ni Paulo sa pamilya matapos itong sumama sa kanilang kaganapan at bakasyon sa Canada. Opo guys, tama po ang iyong pinik. Tama po yan at isa sa pinakamalakas na patunay na tanggap ni Paulo ang pamilya Chu. Ang tinutukoy ninyong kapatid na lalaki ni Kim ay si Kam Chu na mismo nag-post at bahagi ng mga larawan at video kasama si Paulo sa kanilang naging pampamilyang bakasyon. Narito ang mga mahahalagang detalye tungkol sa mga Canada trip nila guys. Ika ngayon papasok yung tinatawag natin na Canada trip nila guys ha. Siyempre guys, kitang-kita mo dito yung sinasabi nila. Ito na guys yung kanilang Canada trip. Kapatid, narito ang mga mahalagang detalye sa kanilang Canada trip. Sama-samang banding. Hindi lamang basta kasama sa biyahe si Paulo, kundi kasama rin siya sa mga banding activities ng pamilya tulad ng pagkain sa labas, pamamasyal at mga pamilyang salo-salo. Komportable sa isa't isa. Kitang-kita sa mga binahaging post ni Kam Chu na napaka-komportable na si Paulo sa kanila na tila bahagi na talaga siya ng pamilya. Suporta ng mga kapatid. Ang pag-welcome ni Kam at La Kam Chu kay Paulo ay nagpapakita na probado sa mga kapatid na si Kim ang presensya at pag-aalaga ni Paulo sa kanilang kapatid. Yan po. Ito guys yung pribado ang pamilya ni Paulo na nanatiling napaka-pribado ng pamilya ni Paulo Avelino pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Kaya walang anumang negatibong pahayag na lumalabas galing sa kanya laban kay Kim. Opo, tama po yan at iyan ang dahilan kung bakit po ng basehan ng mga chismis. Kinala ang pamilya ni Paulo Avelino sa Baguio City na napakatahimik at malayo sa mundo ng showbiz ay hindi siya nakikialam mo naglalabas ng anumang pahayag ukol sa kanyang mga relasyon. Dahil dito guys, ang anumang balita na hindi sila buto ay puro haka-haka lamang ng mga marites o galing sa mga teleserye. Ang mahalaga ay respeto at pribadong suporta na binibigay nila kay Paulo sa kanyang buhay at karera. Ayan po guys, at bago natin guys tapusin yung ating updates for today pagkatapos sa Kim Pao guys ay please follow us for more updates.